So guys, magandang hapon sa inyong lahat. So, video reaction tayo dito sa video ni Ka Eric na ito nga may title na Mayor Magalong tinabla na si Marcos Jr. Hindi sinipot ang meeting sa Malacanang. Aray, grabe. At itong si Ka Eric ay may reliable sources mga kababayan at talagang tunay ito. So pakinggan natin yung statement dito ni Ka Eric at ito solid DDS to guys at pakinggan natin. Eto na, grabe. Hi! Kumusta mga kababayan? Kumusta po kayo? Ito po si Ka Eric sa ating video Talakayang Bayan. Mga kababayan, saan man po kayong panig ng mundo, sang mang bahagi ng Pilipinas, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayo at matatag pa rin po ang ating kalooban sa pagharap sa lahat ng mga paghamon sa buhay na ating sinusuong. Ayan! Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik, pagsubaybay at pag-promote ng ating mga video sa Ka Eric Celis YouTube channel at pati na rin po kapag nagkakaroon tayo ng live every 9:15 in the evening, alas 9:15 ng gabi sa Philippine Standard Time, live stream po yan with Ka Eric, balita at talakayan. Ngayon, mayroon po tayong natanggap na ulat balita. Limited reliable source lang po ito na tinabla at hindi sinipot ni Mayor Magalong ang ipinatawag na pagpupulong sa kanya ni Marcos Jr. sa Malacanang. Ayan. Nako, tinabla na. Eto na guys. Bakit kaya tinabla? So ito, pakinggan pa natin. Ang sagot ni Mayor Magalong doon po sa emisaryo, para ano pa, nag-resign na ako. Wala nang dahilan para ako ay ipatawag pa. Sa Tama. Nag-resign na ba't pa ipapatawag? Di ba? Yan daw po ang naging katugunan ni Mayor Magalong. Halata po na talagang dinamdam ni Mayor Magalong ang pangbabastos at ang pagpapasakay sa kanya ni Marcos Jr. at ng mga grupo nito sa pagkukunwari nila Marcos na kunwari ay kasama si Mayor Magalong sa mag-iimbestiga hinggil po sa issue ng pandarambong at malawakang korupsyon na nagaganap sa maraming mga proyekto ng gobyerno, lalo na sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Nako, grabe mga kababayan, no? Ginamit lang pala talaga ito si Mayor Magalong. Kawawa naman. Ang ganda pa naman ang track record ng mayor na to, tapos gagamitin lang pala. Po dito sa medyo nabastos nga, no? At nasakta ng damdamin ni Mayor Magalong dahil nauna pang inihayag ni Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang pambansang tagapagtahol si Aling Claire Marites, ang kanyang barker, na pinapareview ni Mr. Marcos ang ang tindi nito ni Ka Eric mag-insulto. Pambansang barker ang putik. Ang tindi. Grabe. Possibility ng conflict of interest at ang questionable legal basis sa pagkakatalaga kay Mayor Magalong dito sa pagiging bahagi ng so-called Independent Commission on Infrastructure. From the very start po, dapat alam ito ni Marcos. Very elementary law procedure po yan sa mga naglilingkod sa gobyerno. And besides, nandyan po ang kanyang executive secretary, ang kanang kamay niya, na kasakasama niya dyan halos araw-araw sa palasyo ng Malacanang at naging Chief Justice of the Supreme Court, itong si Lucas Bersamin. Bakit hindi niya in-advise si Marcos Jr.
Yung nag-ads lang. We give the goodest pet food. Supports complete the Na kung maari, tingnan muna ang legalidad hinggil sa pagkakatalaga ni Mayor Magalong dito sa pagiging bahagi ng Independent Commission for Infrastructure. Sapagkat si Mayor Magalong bilang alkalde ng Baguio City is an elected public official. At sa ilalim ng saligang batas at mismo sa local government code ay hindi po pinapahintulutan na ang isang elected public official na nasa elective position, meaning to say, ikaw po ay inihahalal ng taong bayan, bawal ka po mabigyan ng iba pang posisyon sa gobyerno sapagkat yan ay mahuhulog sa conflict of interest. Ngayon, alam ito ni Lucas Bersamin at alam din niya ni Marcos, most likely, nangonsulta din ito kay Lucas Bersamin. Pero, sabi niya, pasakayin na natin muna si Magalong at nang sa ganun, tumahimik. Dahil nga, naging kritiko si Mayor Magalong ng maraming mga katiwalian na sumasabog, lalo na ang pandarambong sa flood control projects na kanyang pinupuna to the point na pinangalanan nga niya na dito bumabalik sa gang o sa sindikato sa House of Representatives na walang ibang namumuno kundi si Martin Romualdez na siya din po ang co-chief architect ni Marcos kung bakit nangyayari at nangyari ang pandarambong. So para tumahimik si Mayor Magalong, ang gimmick ni Marcos ay i-manage siya. At para hindi siya makaatake, pinapasok siya sa bitag na alam ni Marcos at nila Lucas Bersamin na may konflikto sa batas. At ito na nga, tumahimik si Mayor Magalong at hindi na siya nagsalita against the government at hindi na siya nag-pursue ng kanyang mga posisyon hinggil sa kasindikatuhan sa budget. Lalo na ang mga maniobrahan ng kriminal na pagpapalusot at pangsindikato na ginagawa sa House of Representatives under the leadership of Martin Romualdez. Kaya na-control sa loob po ng halos 2 linggo, na-control si Mayor Magalong at hindi po siya sumama doon sa malawakan na panawagang pagbangon at pagtuligsa laban sa korupsyon. Nag-epektibo po ang ganong style ni Marcos. Subalit ng mukhang may nakakapansin na hinggil dito sa paglabag sa batas at hindi makokontrol si Mayor Magalong sapagkat kahit na siya ay pinakiusapan na ni Boying Rimulya ayon sa source at ni John Vic Rimulya na ang investigasyon ay hanggang doon lang sa mga ginawa at involvement ni Saldico at mga kasabwat niya, out dito si Speaker Martin Romualdez. Ayun! Nako, ganun pa lang nangyari guys. Grabe no? Iligtas si Martin Romualdez. Grabe mga kababayan. Ibig sabihin itong ICI, ano lang ito? Palabas lang ng Marcos admin mga kababayan. Antindi talaga no? Grabe. Aba, hindi po nagustuhan ito ni Mayor Magalong na dinidik. Kaya pala mga kababayan nag-resign ito si Mayor Magalong. So sa mga susunod na araw or linggo, baka mapakinggan natin yung mga statement nito ni Mayor Magalong na kung bakit nga ba siya nag-resign. Sino nga ba ang nasa likod ng kanyang pagkaka-resign mga kababayan sa ICI. So malalaman na natin ito. Diktahan at minamaniobra ang totoong layunin at ang totoong gagawing mga misyon nitong so-called Independent Commission on Infrastructure. Mantakin mo, kausapin ka ng magkapatid na ito, Secretary of Justice at itong DILG Secretary na si John Vic Rimulya na mayroong direct supervision no, sa mga local government officials, being the Department of Interior and Local Government Secretary. Ang DILG po ang may supervising authority sa mga pagpapangasiwa sa mga gobernador, mga alkalde at mga local officials, no?
that include Mayor Magalong. So kinausap pala ito ayon sa ating source na nanggagaling mismo sa loob ng Malacanang, at hindi po nagustuhan ni Mayor Magalong ang pahiwatig nila Boying Rimulya ng DOJ at ni John Vic Rimulya na kapatid nito ng DILG na tututukan lang ang mga ginawa na kasindikatuhan ni Saldico. Meaning, out dyan si Romualdez, out din si Marcos. Ayun! Kaya pala si Gutesa guys, no, binabanatan ngayon, no, yung nagsalita na ibinanggit ang pangalan ni Martin Romualdez. Grabe. Eto na, nagkakalabasan na mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? Ito pala yung mga nangyayari. Kaya, hindi nga tumagal at nag-imbestiga pa rin si Mayor Magalong at ito ay hindi na nagustuhan ni Marcos Jr. Kaya lumabas po itong hinahanapan nila ng pamamaraan kung paano ihuhulog si Mayor Magalong at mapa-out at hindi na nila makokontrol ang kanyang galaw sa loob nitong so-called investigation body nila, ay lumabas po itong statement mula sa Malacanang sa pamamagitan ng pambansang Marites ni Marcos, ang kanyang tagapagtahol na si Aling Claire Marites, na pinapacheck Ang bansang Marites, ang kanyang tagapagtahol. Ang tindi nito ni Ka Eric, no? ng Pangulo ni Marcos Jr. daw ang legal basis kung wala bang conflict of interest at walang nalabag na batas sa pagkakatalaga kay Mayor Magalong. In spite na siya ay aktibong elected official pa bilang Baguio City Mayor. Wow! Doon po nasaktan ang pride. Kaya pala guys, no, yung statement ni Mayor Magalong, no, parang Stress na ba, relax muna. ano, Maybe that's what you see. masakit sa kalooban niya. Masakit sa kalooban yung kanyang statement, no, yung resignation niya sa ICI. Personal na values nito ni Mayor Magalong, dahil parang sinasabi na you're out without telling you to go out, no? So, hindi direkta, subalit nabastos at nainsulto si Mayor Magalong. Kaya ito, inunahan niya ng pagpapaabot ng resignation letter sa Malacanang kay Marcos. At dahil dyan, mukhang naging controversial tuloy ang balak na pasimplihan lang na ilaglag at paalisin na si Mayor Magalong dito sa investigative body na ito. At kung kaya, to the rescue si Marcos again, akala niya bubulatikin niya si Magalong, pinatawag niya sa meeting sa palasyo sa Malacanang. Tinabla siya ni Mayor Magalong. Sabi ni Mayor Magalong, ano pa ang dahilan at ano pa ang aking gagawin dyan kung ako ay nag-resign na. Hindi siya sumipot, si Mayor Magalong, dito po sa patawag ni Marcos Jr. na pagpupulong. Tama nga talaga naman ang mga sinasabi ng nakakakilala kay Marcos Jr. na ito ang taong walang isang salita. Mambubudol, manipulator, at manloloko. Mambubudol, scheming, manloloko, deceiving. At ang isa pa, yung walang isang salita, sinungaling. Kaya yan mismo ang naranasan ni Manong Governor Chavit Singson. Yan din po ang naranasan ng maraming mga naging katuwang, tumulong sa kanya, even si Vice President Sara Duterte. Naranasan niya po direkta ang pagiging manloloko, mambubudol, at walang isang salita na pagkatao ni Marcos Jr. At direktang naranasan din po yan ni Mayor Magalong na binudol-budol nila. Ayan. Ang problema nila ngayon, lumalaban at hindi tumahimik si Mayor Magalong. At kanyang isinisiwalat sa mga interviews at sa mga pagkakaroon niya ng public platform na talagang nakikita niya kung paano dinodoktor, dinadaya ang mga dokumento sa panahon na naglulunsad ng investigation, allegedly, itong tinatawag na investigative body ni Marcos.
Grabe mga kababayan, no? Grabe na, dami na talagang galit ngayon kay ano, sa Marcos admin. Grabe yung mga tumutulong sa kanila dati na ngayon ay talagang dinagali na ng mga Marcos admin at sinisiraan mga kababayan. So, may katapusan din ang lahat ng ito mga kababayan. Sabi nga, eka nga, hindi habang buhay nasayo ang panahon. At sabi nga rin ng karamihan, umiikot ang gulong. Minsan nasa taas ka, minsan naman darating din ang panahon na dadating ka din sa ibaba. So, yun ang mangyayari dito mga kababayan kay BBM pagdating ng panahon. So, yun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa video reaction natin kay Eric Celis, no? Na talaga namang maraming reliable sources at lalo na po dito kay Mayor Magalong din, no? Anong masasabi nyo dito? Mag-comment kayo mga kababayan at pa-like nyo na rin yung bell ng ating video. Maraming salamat po. So hanggang dito na lang.